Karanasan ngayong umaga ito ang ating naranasan. Sapagkat kahit ako personal, hindi ko naranasan yung ano bang tawag doon? Mag-march sa harap ng congregation dahil inasal kami ni Mrs. sa mayor. Kaya magandang karanasan, nakakatuwa. Matunay nga po na, alam ko po na kung titignan po natin yung mga Mrs. nagtatabaan. Ibig sabihin, mahal na mahal ni Mr. si Mrs. Kaya palagpakan po natin muli ang Diyos sa buhay ng mga mister. Alam ko po na yung mga Mrs. ay mayroon din pong mahabang pasensya. Sa pagkatagilan po rito ay umabot yata sa 35 years na kasal. 40, humiyak pa sa Ate Eddie. Ibig sabihin, natapos na nila yung napagka-graduate na nila yung kanilang mga anak. Pagkahaba-haba na siguro ng pasensya na naranasan nila. Tama nga po yung sinasabi tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig daw po ay matiisin. Ang pag-ibig daw po ay matyaga. Ang pag-ibig daw po ay mapagpahinuhod. Siguro kung pagdudugtong-dugtongin natin yung pasensya, baka umabot na ng Quiapo. Ganun kahaba ang pasensya. Marahil ni Mrs. at ni Mr. kaya sila nagtagal. At sabi nga sa Biblia, iiwanan ng lalaki ang babae, ang kanilang mga magulang at sasama sa babae at magsasama sila bilang isa. At ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang kalooban ng Diyos, huwag paghiwalayin ang mag-asawa. Namumuhay ang Diyos sa paghihiwalay. Kaya maraming salamat sa pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang siyang pinakang susi. Ang pag-ibig ang siyang nagbubunlod sa ating lahat. Saan galing po ba nanggaling ang pag-ibig? Sino po ba yung pag-ibig? Sabi nga po rito, Jesus is love. Ipinagawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang buntong na ating Panginoong Jesucristo. At buksan po natin ang ating Biblia sa unang Juan, chapter 4, verse 7, hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi nito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, pagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin, nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at ipinatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanglibutan. Ang pagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi
Ganap ang pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niyang magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang Diyos daw po ay pag-ibig. Dapat malaman ng tao na ang Diyos ay pag-ibig. Gaano ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Sabi nga po sa awitin kanina, walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos nung una pa man. Masabi po sa isang awitin, walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig na wagas at hindi nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo upang ang kaligtasan ay aming natamo. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Bago niya nilikha ang tao, inihanda muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kung titingin po tayo sa mga palabas, makikita po natin ang kamangha-manghang bagay na nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang buwan para sa kabutihan nating lahat. Nilikha niya ang araw para sa kabutihan nating lahat. Nilikha niya ang mga halaman, ang mga bundok, ang mga tubig, ang mga isda, ang mga hayop para sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay na masagana. Pero katulad ng kasaysayan ng tao, ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang tao ay nagpakaliku-liku ng landas. Ang sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Pero ano po ba sabi doon sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos na yung bugtong na anak, kaisa-isang anak, pinakamahalagang anak ay ipinagkaloob niya upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ipinadama sa atin ni Kristo ang kanyang pag-ibig? Siya na bagamat Diyos ay hindi niya inaring manatili kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nung siya'y nagkatawang tao, siya'y namuhay tulad ng isang alipin, nagpakababa at naging masunurin hanggang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa ay maniniglod sa Kanya. At ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon na karangalan ng Ama. Ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Ang pag-ibig ay may kasamang pagpapakasakit. Katulad nga po nung nabanggit ko po kanina, marahil napakahaba ng pasensya. Marahil kayo ay nag-alay ng pagpapakasakit dahil ito ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pagpapakasakit na katulad ng ating Panginoong Kristo, iniwanan niya ang trono ng kalangitan. Sa langit ay pinaglilingkuran siya. Sa langit ay sinasamba siya. Sa langit ay pinupuri siya, pero hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Dito sa lupa, sinasampal siya. Dito sa lupa, hinahamak siya. Dito sa lupa ay siya'y nireject.
na katulad ng isang lalaki nanliligaw sa isang dalaga, ang ating Panginoong Kristo ay nakaranas din ng rejection sa buhay. Ang sabi ng mga tao, sino ba ito? Hindi ba ito'y anak lamang ng isang karpintero? Pero ginawa niya ito alang-alang sa pag-ibig. Ginawa niya ito dahil mahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos noong una pa man. Kahit tayo ay hindi dapat umibig, kahit tayo ay hindi dapat tumanggap ng pag-ibig, pero ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Sabi nga po doon sa John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na higit pa na inialay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Ang Panginoong Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nalaman natin, itinuturo sa atin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ano ang dapat natin gawin? Kung nalalaman natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang dapat nating gawin ay tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Na katulad ng isang binata na nag-aalok ng kanyang pagmamahal sa dalaga, ang Panginoong Kristo ay nag-aalok ng pag-ibig sa atin. Ang tanong, mga kapatid, tinatanggap ba natin ang pag-ibig ni Kristo? Pwede po ba mong pag-isagot? Mahal mo ba natin o tinatanggap mo ba natin ang iniaalok na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi ko na sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang dapat natin gawin ay tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nang sabi nga po sa Biblia, na ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa Kanya. Kung tunay na iniibig natin ang ating Panginoong Kristo, ang doon yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sumasampalataya tayo sa Kanya na Siya ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, upang iligtas ang ating kaluluwa doon sa impyerno. Kung titignan natin sino tayo para tumanggap ng pag-ibig, sino tayo para ibigin ng Diyos, tayo isang putik lamang, tayo isang makasalanang tao, pero mahal ng Diyos ang makasalanan. Ayaw niya ng kasalanan, pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Paano natin ilalarawan ang pag-ibig ng Diyos? Yung bang kahit sino ka, ang Diyos ay handang magpatawad. Kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, sa oras na tinanggap mo siya, sa oras na nagdesisyon ka, natanggapin mo siya, sa oras na sinurrender mo ang iyong buhay sa Diyos, ang Diyos ay magbibigay ng patawad sa atin. Sapagkat ang sabi nga, ang Diyos ay mapagpatawad. Siguro maraming beses na tayo nagpatawad, pero tandaan natin, ang Diyos ay palaging nagpapatawad sa atin. Ang Diyos ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Naalala ko po kanina, Sister Ellen, talagang nagbigay siya ng ultimatum. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay handang magpatawad. At tayo ay tinuturuan din, tayo ay magpatawad. Sapagkat si Mr. at si Mrs. ay mayroong kaibahan. Pinag-isa tayo, pero mayroong kaibahan. Hindi sa lahat ng pagkakataon magkapareho tayo ng iniisip. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakaintindihan tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pareho tayo ng pamamaraan. Kahit sa pagdidisiplina sa mga anak. Si Mrs. kung magdisiplina sa anak parang militar. Laging mataas ang boses. Yun ang pamamaraan niya. Yun ang gusto niyang disiplina. Ang gusto niya ay madisiplina ang anak. Pero si Mr. iba rin ang pamamaraan. Ang pagdidisiplina halimbawa ni Mr. ay madadaan sa diplomasya. Diba? Magkaiba ng pamamaraan. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi natin masarap pala ang buhay mag-asawa. Ang tunay na nagmamahal ay nagtitiis hanggang wakas. Sabi nga,
Ang makapaghihiwalay lamang sa mag-asawa ay ang kamatayan. Till death do us part. Naniniwala po ba kayo doon na ang kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa mag-asawa? Ayaw ng Diyos, kahit may kasulatan sa paghihiwalay. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Kaya pala may mga naghihiwalay dahil sa katigasan ng mga ulo, dahil sa kasalanan. Pero naniniwala ko na kung ang mag-asawa ay nagpapasakop sa Diyos, walang puwang ang paghihiwalay. Naalala ko, kapag kinasal tayo, ikinasal sa simbahan, mayroong bata na dala-dala niya yung Biblia niya at ibinibigay doon. Nagsisimbolo ng tipan, nagsisimbolo ng salmigang batas. Kung susundin natin ang sinasabi ng Biblia, ang pag-ibig, ang pag-iibigan, ang pagbuklod ng mag-asawa ay hindi kayang paghiwalayin ng kahit sino. Bakit kung susundin natin sinasabi sa Biblia, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa, di walang paghihiwalay. Babae, pasakop ka sa iyong asawa, di walang paghihiwalay. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito yung utos ng Diyos. Kumbaga, ando doon ang salita ng Diyos, ando doon ang liwanag ni Kristo. Kaya nagsisindi ng kandila sapagkat ito ay nagsisimbolo ng liwanag ni Kristo, ng aral ni Kristo, ng gabay ni Kristo. Kaya sa mga kadalagahan at kabinataan, kung kayo ay nagbabalak mag-asawa, ang pipiliin ninyo ay Kristiyano. Bakit? Sapagkat nandoon ang liwanag ni Kristo. Si Kristo ang magiging gabay ninyo. Kung titingnan natin, kung sasaliwain natin ang pagkakasal ng tayo ikinasal ay mayroong isinusuot na singsing. Ang singsing ay bilog. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay walang katapusan. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Naglalagay ng tali, ng ibig kayo ay pinag-isa. Naglalagay ng tela puti, ng ibig sabihin, pasan-pasan ng lalaki ang tungkulin niya bilang asawa, bilang pinuno ng bahayan, ng sambahayan. Samantalang ang babae ay katuwang ng lalaki, hindi alipin ng lalaki, kundi ang asawang babae ay katuwang ng lalaki sa pagtataguyod ng mag-asawa. Dapat tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung nalalaman natin na ang Diyos ay pag-ibig at tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kinakailangan naman ay alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, kinakailangan alam natin, alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos. Alalahanin natin na tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Alalahanin natin na tayo pinatawad ng Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos ay Diyos na tunay na umiibig sa atin. Sa panahon na tayo nangihina, sa panahon na nararamdaman natin na parang wala tayong kasama, wala tayong kakampi, sa panahon na parang nandulumot tayo, nangihina tayo, alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos. Minsan, habang naglalakad ako sa trabaho, mayroong mga lalaki na nagbibigay ng parang babasahin. At sa sobrang pagmamadali ko, sabi ng lalaki, Sir, pwede bang sandali lang, segundo lang, mayroon na akong sasabihin sa iyo. At ang sabi niya, mahal ka ng Diyos. Napakasimpleng mensahe, nangiti ako. Sabi niya, mahal ka ng Diyos. Yung malaman mo at naalaala mo, mahal ka ng Diyos, ito na yung magpapalakas sa pananampalataya mo. Ito na yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ito yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay pananampalataya na mayroong Diyos na tunay na nagmamahal sa atin, na mayroong Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman, na mayroong Diyos na talagang naandyan, nakatanaw sa atin, na nagpuprovide ng ating pangangailangan, na mayroong Diyos na nagpuprotekta sa atin upang tayo ay malayo sa anumang kapahamakan. Kung nalalaman natin na mahal tayo ng Diyos,
kung tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, at kung inaalaala natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kinakailangan naman, ipamuhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ano ang utos? Mga kapatid, magkaibigan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, ang bawat umiibig ay sa Diyos, at ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ito ang utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At ang ikalawang utos ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Katulad yung binasa po natin kanina, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung yung kapatid mo ay hindi mo maibig? Kung yung kapatid mo na nakikita mo araw-araw ay hindi mo maibig? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Ang katunayan na mahal mo ang Diyos ay mahal mo ang iyong kapwa. Kaya nga mayroong utos. Ano po ba yung utos na yun? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong pag-iimbutan ang asawa ng iyong kapitbahay. Saan po ba nauukol iyon? Pagmamahal sa kapwa. Ang sabi sa Biblia, huwag kang gagawa ng anumang bagay na larawan na katulad sa langit o nasa katulad ng nasa lupa. Huwag mo silang paglilingkuran, huwag mo silang luluhuran. Sapagkat ako ang Diyos na mapanipuguing Diyos. Saan po ba nababanggit iyon? Iyon ay ang pagmamahal sa Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, paano natin ipakikita ang ating pagmamahal sa Diyos? Sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandment. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Sapagkat ang utos ng Diyos ay utos na may kalakip na pangako. Walang utos ang Diyos na hindi natin kaya. Kapag inutos ng Diyos, ibig sabihin magagawa natin. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things in Christ through those who strengthen me. Magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo Jesus na siyang nagpapalakas sa akin. Ang utos ng Diyos ay mayroong kalakip na pangako upang tayo ay mabuhay ng mapayapa, upang tayo ay mabuhay ng may kagalakan sa puso, upang tayo ay mabuhay ng may kasaganaan, upang tayo ay mabuhay ng mayroong mabuting patutuo sa ating kapwa. Nasabi sa Biblia, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Maliban na ang tayo panganak na mula ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katunayan na ikaw ay may bagong buhay, na ikaw ay nagkaroon ng born again, na karanasan kay Kristo, ay mayroon kang bagong patutuo. Ipinapakita mo ang pagmamahal sa kapwa mo. Ipinapakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos. Yung tinatawag na agape love, ito po yung pag-ibig ng Diyos na kung saan ando doon yung pagpapakasakit. Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili sa iba. Ano po ba ang pwedeng mangyari kapag hinahanap mo ang sarili sa iba? Walang kapayapaan ang buhay. Nagiging mainggiting ka. Nagiging makasarili ka. Kung ikaw ay makasarili, hindi ito tunay na pag-ibig. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Napanood po ba ninyo yung patalastas sa TV, yung biskwit? Kakainin na lamang niya, biglang may dumating na matanda at hinihingi yung biskwit. Anong ginawa niya? Ibinigay niya yung kalahati. Iyon ang tunay na pagpapahinuhod. Yung para sa iyo, yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa, itutulong mo pa. Sino po ba ang gustong makaranas ng tunay na kaligayahan? Ang tunay na kaligayahan na mararanasan mo ay sa oras na ikaw ay nakatulong sa iyong kapatid na nangangailangan. Tandaan po ninyo yung sinasabi ng Biblia, kung ano ang ginawa mo sa pinakaabang lingkod mo, yun ang ginawa
ninyo sa akin. Mamaya po ay mayroon po tayong gagawin sa mga mag-asawa, yung tinatawag na renewal of vow, kung saan sila ay magpapahayag ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. At sasabihin, makikita po natin doon na nauna muna yung pagsasalita ng pastor. Nauna muna yung binasbasan sila ng pastor bago yung kiss. Ano po ba nagsisimbolo nun? Una muna kasal. Una muna yung biyaya at habag ng Diyos. Una muna natin tatanggapin yung bendisyon ng Diyos. Una muna yung pagtatali ng Diyos bago ang pagsasama. Kaya sa mga kabataan, tandaan po ninyo na kung gagawin ninyong magsasama kayo na hindi ayon sa kasal, ito po ay sumpa. Minsan nagtataka kayo, bakit ganito may trabaho si Mister? Bakit ganito may trabaho si Mrs.? Ba't parang kapos na kapos tayo? Bakit hindi maubos-ubos ang sakit sa pamilya? Bakit? Sapagkat wala ang blessing ng Diyos. Sapagkat wala ang biyaya ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagkakasal. Napakahalaga ng pagsasama ng mag-asawa na nasa ilalim ng bendisyon ng Diyos. Ginagamit ng Diyos. Pwede natin sabihin, pwede natin maging excuse, wala kaming pera para magpakasal. Busy kami. Anong gagawin namin? Maraming ginagamit ang Diyos. Mayroong west, mayroong mayor, mayroong mga ministro ng Diyos para gamitin sa pagkakasal. At ang pagkakasal ay hindi ito parang in grande na kung saan kinakailangan maraming pera, maraming naipon. Yung kayo ay sumumpa lamang sa harapan ng Diyos na kayo magsasama sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sakit, at binindisyonan kayo ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos. Magiging masagana, magiging mapayapa, magiging maligaya ang buhay ninyo. Maaaring tayo ay kapos sa material na pangangailangan, pero kung tayo ay may bendisyon ng kasal, kahit tuyo ang ating kinakain, kahit asin ang ating inuulam, ando doon yung pagmamahalan. Kung titingnan natin sa mga nagliligawan, talagang laging magkadikit, halos hindi magkahiwalay. Nung ikinasal na sila, magkasama sila sa isang plato, magkasalo, nagsusubuan pa. Pagkalipas ng ilang taon, yung pinggan nahahagis na. Pagkalipas ng maraming taon, magaling lang umilag si Mister, hindi na tinatamaan ng plato. At pagkalipas ng napakaraming taon, tahimik na, wala lang nagbabatuan sapagkat naubos na ang gamit. Kaya tandaan po natin, ang pag-ibig ay matiisin. Ang Diyos ay pag-ibig. Yung pinadamang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun yung ipapadama natin sa ating kapwa. Kung paano ang ating Panginoong Kristo ay nagpakasakit, dapat din tayo magpakasakit. Ang pag-aasawa ay hindi puro sarap. Naalala ko po yung patutuo ng ating kapatid na sila ay nabuhay sa ginhawa. Sila ay nabuhay sa luho dahil maganda ang trabaho. Pero nung nawala ng trabaho si Mister, unti-unti na namlay ang kanilang buhay pag-aasawa. Tandaan po natin, ang mag-asawa ay magtutulungan. Ang pag-aasawa ay sakripisyo, pagsasama-sama sa hirap at ginhawa. Yan ang tunay na pag-ibig na hindi kayang paghiwalayin ng pera, hindi kayang paghiwalayin ng sakit, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ito po yung mensahe ngayong umaga at naniniwala po ako na sa edad po ng mga mag-asawang ito ay tunay na po na naninibabaw ang kanilang pagmamahalan sapagkat sila ay sinasamahan ng Diyos sa buhay nila bilang buhay mag-asawa, bilang isa, sila ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Praise God. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng pag-ibig po ninyo sa amin, pag-ibig na hindi nagmamaliw, pag-ibig na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord, minsan pa patuloy po ninyo samahan ang bawat isa sa amin, maging ang congregation ito, Panginoon, maging ang sambahan ito, God,
na maghari ang pagkakaisa, pag-uunawaan, O Diyos, upang kayo po, Panginoon, ay aming masamba, upang kami po, Panginoon, ay aming mapasalamatan, sapagkat kayo po ay dakilang Diyos na dapat lamang tumanggap ng pagpuri, pagsamba, at masasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God, at tinatawagan ko po yung mag-asawa na puntahan po ninyo yung inyong partner, kayo po yung maghawak ng kamay. Sige po. Ito po hindi pagkakasal, kundi ito po yung muling pagpapahayag ng ating damdamin sa ating mga asawa. Hanapin po ninyo yung asawa nyo. Oh, Sister Ben, dito ka raw sa tabi ko. May sasabihin niya ako. Ay, may mic? Sabi ko dito, marami na pag-ibig. Tayo ay nagtitipon sa harapan ng Diyos upang muling saliwain at pasiglahin itong lalaki at babae sa kanilang banal na pagsasama bilang mag-asawa na pinagsama ng Diyos, na itinatag ng Diyos, isinaayos ng kanyang mga utos, pinagpala ng Panginoong Jesucristo. Kaya ating alalahanin may
pagkakalunan ng pagmamahalan at pag-iibigan. Magdadalahan ng mga kalamdaman at ng kahinaan sa isa't isa, sa pagkakasakit, kagalingan at kapighatian, sa katapangan at kasipagan upang makapagdaan sa isa't isa at sa kanilang sambahayan. Sa mga bagay na napapanahon, manalangin at magpasigla sa isa't isa sa mga bagay na nauutos sa Diyos at magkasamang mabuhay bilang mga tagapagmana ng biyaya ng buhay. Yamang ang mga mag-asawang ito ay sumapit sa kanilang mahabang panahon, magkasama bilang mag-asawa, ipinanalangin at pamaspasan upang tuloy sa liwain ang kanilang mga dati nilang sumpaan bilang mag-asawa at tuloy papulian ang Diyos sa bagay na ito. Paalaala sa mga mag-asawa, aking itinatagumpili sa inyong mag-asawa sa harap ng dakilang Diyos na taga-siyasabi ng lahat ang mga puso na kung sino man sa inyong dalawa ay may lihim na kasalanan upang di kayo mapaalalahan, upang di kayo mapagpala ng Diyos, ay inyong ihingi ng tawad sapagkat sinasabi ni Apostol Santiago na malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao at at sinabi ni Jesus na anumang pagkasunduan ng dalawa sa lupa ay pinagkakasunduan sa langit. Kaya hindi naman ninyong mabuti na lahat ng taong nagsasama na hindi ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, ang kanilang pagsasama ay hindi niya pinagpala. Kaya mga kapatid, kung mayroon kayong lihim na kasalanan na gawa sa inyong kasamahan, sa inyong asawa, ay ihingi ninyo ito ng tawad sapagkat kanila yung ating binasa, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong magdi. Mga lalaki, gagawin po kayo, pero pag isasagot po ninyo ng malakas na nagdadamit sa inyong puso ay ganito: patuloy ko po gagawin sa kalooban ng Diyos. Ang isasagot po ninyo, patuloy ko po gagawin sa kalooban ng Diyos. Ito mga lalaki, patuloy ko bang pinatanggap si Mrs. na siyang tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at pagkahilim, upang patuloy na mabuhay na kasama niya at mahalin siya alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na talik ng matrimonyo sa Lord. Amen. Mga babae, ang sasagot ninyo ay ganito: Upo, patuloy ko pong gagawin sa kalooban ng Diyos. Hindi ko Upo, gagawin ko po sa kalooban ng Diyos. Ito ang tanong. Mga asawang babae, patuloy mo bang tinatanggap si Esther na siyang tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at pagkahiling, upang patuloy na mabuhay na kasama niya at mahalin siya
at sa kalungkutan, sa kalamdaman at sa kalusugan, samantalang tayong dalaway naging buhay. Mga babae, ito naman ay para sa inyo. Ako si, akala niyo, Ako si Celestine Marjana ay nagpapatunay ay nagpapatunay na patuloy kitang tinatanggap na patuloy kitang tinatanggap bilang asawa bilang asawa at patuloy akong nangangako at patuloy akong nananangako na kikipagtipan sa harap ng Diyos ipakiparan sa harapan ng Diyos at ng ating mga anak ang ating mga anak kasama ng mga saksi kasama ng mga saksi na ako ay magiging na ako ay magiging pagiliwin magiliwin at tapat mong asawa kapag ng asawa sa kasaganaan kasaganaan at sa kagalingan, kagalingan sa kagalangan kagalangan at sa kalungkutan, kalusugan sa kalamdaman at sa kabisugan, samantalang tayong dalawa ay nabuhay. Amen. Piliin po ang Diyos. Kiss! Excited! Tayo po manalangin. Lumhang mahabagin at maawaing Diyos na sa iyo'y idalangin ang buong sambahayan sa langit at sa lupa. Iyong po igawad sa mga alipin mong ito ang iyong tatak ng pagpapatibay ng iyong pagpapalang Ama. Pagkaluwag mo po sila ng talisay at ng mati at pagiliw upang sila'y makaganap sa panata at pinapagawa po ninyo sa kanila. Patuloy po ninyo ugal ang iyong pag-ibig, pagpapakasakit, Panginoon, ay patuloy po namin, patuloy po ninyong gabayan ang mag-asawa ito at dinadalain po ugal na ang kagalangan, ang pagkakaisa, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, ang siyang maghari. Umiyon po ang Diyos. At bilang po kamagagawa ng Diyos, tayo po ay kamagagawa ng Diyos at bilang tagapagpahayan ng salita ng Diyos, pwede po ba tayo po ay humarap sa kabuluhan? Pwede po kayo, humarap po kayo dyan. At sa kalooban ng Diyos, na sabi ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao, ay ina-announce ko po sa inyong lahat na ang mga kalalakihan at kababaihan ito na pinagsama ng Diyos ay magpapatuloy sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa.